bang mabura ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Meron kasi na nagsasabi na nabubura ang pangalan sa aklat ng buhay. Just for example, na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, then after a few decades, ay nag-backslide ka at inabutan ka ng kamatayan, may nagsasabi na hindi yan ligtas kasi nung nang-backslide siya, nabura ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Nakakarinig na ho ba kayo nun? O kaya, para bang sinasabi nila na 70 years kang Kristiyano at araw ng iyong kamatayan nadulas ka at nabagok ang ulo. Pero nung time na nabagok ang ulo mo, bago nabagok, napamura ka. Ay, putong tsinta, at bigla kang nabagok, bigla kang namatay. So, ibig sabihin nun, nabura na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay o hindi ka naligtas. At meron silang passage na ginagamit. At ito lang yung nag-iisang passage na pinagbabasihan nila na nabubura ang pangalan sa aklat ng buhay. At atin pong tunghayan ang verse na ito. Ang sabi rito sa Exodo, bigyan ko lang kayo ng background na ito yung panahon na si Moses ay nananalangin sa Diyos. Dahil ang mga Israelita ng panahon na yon ay nagiging pasaway at maraming mga nagawang kasalanan sa Diyos. Nais ng Diyos na lipulit mga Israelita. Kaya nagkaroon siya ng intercession na ganito. Pinakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. So, ito yung Old Testament passage na ginagamit at pilit ini-insert sa New Testament o Covenant para sa mga believers. Ang verse na ito ay ginagamit para i-convey na mayroong chance na mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang problema, wala pong binanggit dyan na Book of Life. Ina-assume nila na ang tinutukoy na libro dito o aklat dito is aklat ng buhay. Pero for the record, wala naman pong mention na Book of Life. More on assumption sila. Nag-a-assume sila na yung aklat dyan is Book of Life o aklat ng buhay. Pero kung balik-baliktarin mo, hindi naman nakalagay na aklat ng buhay. At narinig po yan natin sa mga ibang nagtuturo din minsan o sa, let's say, mga name it, mga pastor minsan, na malapit nang mabura ang pangalan niya sa aklat ng buhay. O kaya, naku, backslider yan, kaya nabubura na ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sabihin, paano niya nalaman? Nakita niya ba yung libro? Diba? Siguro, binabasihan niya siguro sa buhay at kilos ng tao na, naku, nabubuhay sa pagkakasala yan. Dating born again niya na naging drug addict na ngayon o kaya pumatol sa ibang asawa, kaya nabubura na ang pangalan niyan sa aklat ng buhay. So mamaya ipapaliwanag ko ito based on sa Hebrew text. Ito po muna yung tanong natin. Nabubura ba ang ating pangalan sa aklat ng buhay? At yan po ang dapat nating sagutin at dapat nating pagtuunan muna ng pansin. Naniniwala ako kasi, nga pala naniniwala ako na bago mo masagot yan ng legit, kailangan mong i-address muna itong unang tanong na ito. Kailan ba sinulat ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Dapat malaman muna kung kailan. Kasi mas legitimate na malaman mong nasulat muna bago mo maisip na nabura. Kasi mamaya usap tayo ng usap na nabura, hindi naman pala naisulat. Nagets niyo ba? So dapat ma-establish muna natin kung nasulat ba bago mo malaman kung nabura nga. At itong topic na ito mga kababayan ay napaka-essential kasi this is about the security of our salvation. At yung security na to ay napaka-importante. Alam niyo po, bigyan ko kayo ng halimbawa. Even psychological po, people who are secured perform well. Ano ibig mo sabihin? Bigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, kaming dalawa ni Kaisel, ng asawa ko, feel secured ako sa kanya. Alam niyo kung bakit? Kasi alam kong mahal niya ako. Nasubukan ko siya ng maraming panahon. Iniwan niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang
buhay sa probinsya, sumama sa akin at nagpakasal sa akin. At ngayon, nakikita ko na siya nananatili pa rin sa akin. So ako naman feel secured. Kasi, alam kong mahal ako nitong taon to, kaya nagpe-perform ako well. So I perform well. Tatrabaho ko para sa kanya, gusto ko siyang patapusin ng pag-aaral, binibigay ko yung buhay ko sa kanya, pinamahal ko siya. Kasi bakit? Masaya ako dahil alam ko, secured ako sa kanya. So ganun din sa mga magulang, no? Na kapag alam nila na ang anak nila ay hindi loko-loko at hindi nagsasayang ng tuition kapag nung pinag-aaral nila, they perform well. Tatrabaho yung mga magulang para pag-aralin nila yung anak nilang matino kasi alam nila na ito ay magtatapos sa pag-aaral at may tiwala sila dito. So, yun ang kaakibat na kapag may sigurado ko sa isang tao, you perform well. So, ganun din ang Diyos. Gusto ng Diyos na dapat ganun din ang klase ng relasyon ang gusto niya mangyari sa atin. And God want us to be secured by His love na walang alinlangan o pangamba, na hindi ka lumalakad sa alambre, na isang pagkakamali mo pa lang, bura na kagad ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ayaw niya na, hindi ganun ang Diyos. So, let us declare a prayer for this teaching. At tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang iyong salita. At bigyan mo kami ng pangunawa, buksan ang aming puso't isipan. At salita mo lamang ang marinig, hindi ang salita ko, Panginoon. At matapos ang teaching na ito, Panginoon, na maliwanagan kami sa iyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pinaka-legitimate way kung kailan naisulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay ay pag-aralan yung tinatawag na the doctrine of predestination. At meron bang verse na nagsasabi about sa doctrine of predestination? Meron mo bang sinasabi? Ito ay matatagpuan sa Revelation chapter 13 verse 8 o Pahayag 13 verse 8 sa Tagalog. Bigyan ko kayo ng heads up, no? Ang Revelation o Pahayag na libro, last book of the Bible po yan. Yung libro na po yan ay about sa last days. Ito yung literal na mangyayari sa loob ng 7 years Great Tribulation. Sabi rito, no? Pahayag 13 verse 8, magandang balita version, sabi, sasamba sa kanya ang lahat ng mga nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kailan daw? Magmula pa ng likhain ang sanlibutan. Kanina may-ari yung libro. Ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay. So maliwanag dito na meron na palang sinulat at nakasulat sa aklat ng buhay ang mga pangalan. Kailan daw sinulat? Magmula pa daw ng likhain ang sanlibutan. Diba? At meron din mga hindi sinulat. Pahayag 17 verse 8. Sabi dito, no, ang halimaw na nakita mo ay buhay nung una, ngunit patay na ngayon, muli itong lilitaw buwan sa bangin napakalalim at tuluyang mapapahamak. Ang mga taong nabubuhay sa lupa na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, mula pa ng likain ang sanlibutan, ay magugulat kapag nakita ang halimaw. So, ibig sabihin dito, no, yung highlighted ko nilagay dito ay na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, mula pa ng likain ang sanlibutan. So, mapapansin niyo sa dalawang verse na to, may pangalan na sinulat, yung nakasulat ay past tense, di ba? Hindi naman isusulat pa lang, kundi nakasulat na. Kailan? Bago palikain ng sanlibutan. So, at merong pangalan naman na hindi naisulat. Ang mga pangalan na naisulat, na rapture na yon, kaya yung mga tinutukoy dito, yung mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay, sila yung mga naiwan sa rapture at sila yung magsisisamba sa halimaw at sa Antikristo. So, just want to inform you guys na ayon sa Genesis chapter 1 verse 1, God is not subject and God created time, space, and matter. So, hindi siya saklaw ng oras natin. Kaya, from eternity past, sinulat niya na ang pangalan ng mga taong pinili niya. Doon tayo magsisimula sa pinili niya muna. So, ang Diyos pala ay hindi nagsusulat ng pangalan ngayon.
kundi sinulat pala ito noon pa, bago palikain ng sangkatauhan. So ano po bang nauna, mundo o tao? Mundo. Sa makatuwid, wala pang tao, wala pa si Eva at Adan, meron ng Book of Life. Gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, para masagot natin yan, we have to address the teaching of the doctrine of predestination. By the way, gusto kong ipaalam sa inyo na the reason bakit kami mga Greek na yan, kasi nga, ang Biblia ho, originally, yung Old Testament and New Testament, merong original yan na lengguwahe. Ang original sinulat ang Old Testament ay sa wikang Hebreo at ang New Testament naman ay sa wikang Griego or Greek. Kaya para malaman mo yung totoong meaning na ginamit do sa verse na yon, tingnan mo yung original nun, original na word na ginamit doon. Ang predestination na binabanggit sa Biblia, na which is 6 times lang itong ginagamit sa New Testament Greek. At every time na ginagamit ito lang ang meaning, wala siyang ibang meaning. At ang meaning na to ay ang predestination or ang Greek word nito ay prorizo, means to predetermine or to decide beforehand or decreeing from eternity. Ibig sabihin na nanumpa na ang Diyos mula sa eternity, sa walang hanggan, sa nakaraang eternity, or foreordain, nagtalaga na siya, o namili na siya, or appoint beforehand, ibig sabihin nagtalaga na siya bago pa mangyari. So yun po ang meaning ng predestination sa mga verses. At ang the doctrine of predestination, sa madaling salita, is a biblical teaching that God predestines certain events and people to accomplish what He so desired. Sa makatuwid, bago ka pa ipinanganak, naitakdanan ng Diyos kung ang pangalan mo ay naisulat o hindi. Diba? So, ang Diyos pala ay sumulat na noon pa. Sinulat na yung pangalan at pinili niya. So, ang tanong kasi dito, no, ano ba ang basihan ng Diyos para isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay bago palikayin ng mundo? Diba? Nakakapagtaka, no? Kung noon, sumulat na siya, mayroong sinulat at mayroong di naisulat at naisulat to bago pa likain ang mundo. Ngayon ang tanong, ano ang basihan niya? Diba? May favoritism ba talaga si Lord na kung sino lang yung napili niya, yun lang maligtas, o nag-mini-mini minor mo lang siya, o nag-play lang siya ng dice, o nag-karakros lang siya kapag tao, ibon, ganun ba ang Diyos? O meron talaga siyang basihan kung sino yung maliligtas? Ang problema kasi dito, ano ang basihan niya ng pagsulat? Kasi sa isang side, may mga extreme na nagsasabi na, ay, it is a sovereign choice of God. Kaya kung ikaw ay pinili, swerte ka. Kung di ka napili, sorry na lang. Ganyan talaga ang buhay, may pinipili o merong hindi napipili. Ganun ba yun? So ngayon, kung ganito po ang ating basihan, parang merong binabiolate na verse sa Biblia. Alam niyo po, ang Bible po, never po na nagkaroon ng contradiction sa mga bawat verses, even Old Testament at New Testament verses. Lahat sila ay harmonious. At tandaan niyo po, kapag ang verse sa Bible, pinaliwanag, at tapos may binabanggang verse, alam niyo, ang mali po ay hindi yung verse, kundi yung nagpapaliwanag. Amen o ba? So never pong nag-contradict ang Bible, ang problema lang yung nagtuturo. Kaya mahalaga yung pinag-aaralan. So, eto yung tanong, no? Sovereign will of God o human free will? Kasi meron sinasabi sa Bible na God is sovereign, siyang nasusunod. Pero naman sinasabi sa Bible na ang tao ay may free will. So don't forget na merong sovereign will si God, and remember, meron din human will. Alam niyo po, kahit merong sovereign will, meron din namang human will. So, paano magtutugma to? So, ang gulo naman, Kuya Edwin. So, ganito natin ipapaliwanag yan. Ang tao ay binigyan niya ng free will, di ba? Actually nga, nung binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ng tao, noong panahon ni Eva at Adan, na sige, free kayo mamili ng iyong kakainin dyan sa mga puno dyan, maliban lang dun sa puno nagbibigay ng mabutit masama o kaalaman na mabutit masama, kundi mamamatay kayo.
Tao pasaway, nagkasala. Ayun. Kung di lang sana nilagay ng Diyos ang puno, sana hindi na nagkasala ang tao. So sana lahat ay happy. Tama, di ba? Oo nga naman, no? Ba't pa kasi naglagay ng puno doon? Nagkasala tuloy ang tao, di sana, hindi nagka-problema, di ba? So lahat nga naman ay happy. Totoo yun, we are happy. Pero God is not happy. Why? Kasi we are obeying God because we are programmed to obey God. Parang robot lang na nakaprogram na sumunod sa Diyos. Gusto kasi ng Diyos, binigyan niya tayo ng free will to choice. Dinesign ng Diyos ang tao na meron pong desisyon, merong will na mag-isip kung ano po ang tama at mali. Kasi nga ang tao ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Na kung ang Diyos ay may will o may sovereign will, ang gusto rin ng Diyos ay yung tao magkaroon ng free will. Kaya yun ang dahilan. Nakita na ng Diyos yun. Kaya we have choices. At ang choice na yun ay isang beses lang niya pinahintulutan. Alam niyo, merong tayong choice na sitwasyon sa buhay minsan, di ba? Na ito, you have choice. Ganito ba gagawin mo? Ganito gagawin mo. Pag pinili mo yun, hindi niya na pahihintulutan ulit mangyari yung sitwasyon na yun. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Eva at Adan uli. Nung nagkasala si Eva at Adan, nakapag-desisyon sila na kainin yung puno na nagbibigay ng kaalaman na mabuti at masama. Kaya alam mo, sunod na ginawa ng Diyos doon, inalis sila sa Garden of Eden. Kasi nagawa na nila yung choice nila. They have choice na kumain nun. Sabi nila, hindi na dapat ang tao dito manatili. Kailangan siya palayasin sa Garden of Eden, sabi ng Diyos. Kaya, yun, pinalaya sila. So, yung choice na yun ay hindi na ulit kasi kung ano yung napili mo, yun na yun. Ginagalang na ng Diyos yun at isang beses lang nangyayari yun. Kaya kapag ang desisyon mo sa iyong buhay ay piliin ang Diyos, iingatan niya yung desisyon mo at di kanya nalulubayan, di ba? Walang pabago, walang accept, reject, sulat, bura. Nag-guess nyo? Na-connect ko ba? So, yun po yun. Sabi naman daw ng iba, meron daw tinakdang mapahamak at meron naman tinakdang maligtas. Totoo ba to, Brother Edwin, na meron bang daw tinakda? Ito, nakatakda na itong mapahamak eh. Agaya ng sinasabi kayo, di ba? Sinulat sa pangalan sa aklat ng buhay bago pa likay ng sanlibutan. At meron namang hindi na isulat. So, meron doon tinakda na mapahamak, merong tinakdang maligtas. So, totoo ba to? Na may tinakda na ang Diyos? Basahin nun natin sa 2 Pedro 3 verse 9. Magandang balita version, sabi rito, ano? Basahin nun natin. Sabi rito, ano? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. At tingnan yung highlight dito, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Inuulit ko, no? Sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. So, ano yung pinagsasabi mo na may pinili ang Diyos at may tinakda? So, yung paniniwala na yan ay hindi tutugma sa verse na ito. Tanungin ko sa inyo, gusto ba ng Diyos na maligtas ang lahat? Sabi sa John 3:16, For God so loved the world. Di naman for God so loved the few. O kung sino lang pinili, kundi lahat. Pero ang tanong, maliligtas ba lahat? Hindi. Gusto niyang maligtas lahat, pero hindi lahat maliligtas. Sa makatuwid, ang maliligtas lang ay yung gustong maligtas. Yung meron kang will. Ang tao may free will. Kung gusto niyang maligtas o hindi. Kung mapapahamak ang tao for the record na pupunta lang sa impyerno yung pinili o i-reject ang kaligtasan ng Kristo, dinala niya ang kanyang sarili sa impyerno at hindi ang Diyos. Ngayon, kung gusto mong maligtas, tatanggapin mo yung biyaya ng Diyos, yung regalo ng Diyos sa kaligtasan na walang good works. And not by the law, kundi by the grace of God. At kung ayaw mo maligtas, edi sumunod ka doon sa mga batas-batas sa sinasabi ng Biblia, o mamuhay ka sa sarili mo,
So you have will. And God, sovereign will. Ngayon, ano ba pagkakaiba nito? No? Sige, solusyon na huno natin. Sabi, merong mga kilalang tao nung araw ng 15th century. They are the great preacher ng mga Protestantism. Ang grupo ng Calvinism at mga Arminianism. Ang Calvinism ay pangunguna ni John Calvin at si Jacobus naman Arminius ay Arminianism. Sabi ni John Calvin, mga supporters niya, God chooses the believer. At ang sabi naman ng mga Arminians, no, the believer chooses God. Itong dalawang ito ay pinag-aaway ng ibang mga theologians na no, ang sabi ni John Calvin, God is sovereign, so we have sovereign choices of God. Ang sabi naman ng mga Arminianism, hindi. Ano yun? Meron free will ang tao. So the believer chooses God. Ano yung kakalat ka rin ng Diyos sa langit kung ayaw naman ng tao? Diba? Eh, sabi diba sa Bible, sa Revelation, na ang sino mga uminom ng tubig na nagmumula sa bukal ng buhay ay free na uminom. Ano eh, paano kaya kung ayaw ng tao? Ibig sabihin, kakalat ka rin siya ng Diyos sa langit. So, ang problema sa ibang mga theologians, pinag-aaway nila itong dalawang to. So, ano ang tama? God's sovereign will or human will? Ang sagot ay pareho naman talaga silang tama. So, all we have to do is to harmonize them by this statement. So, sino ang tama ngayon? Si John Calvin o si Jacobus Arminius? Ang tama ay si Edwin. Charot. Hindi. Ang tama yung sinasabi mismo ng Bible. Ano ba sinasabi ng Bible? Ang sabi dyan, no? Para ma-harmonize silang dalawa, God chose whom God foreknew. They will choose Him. God chose whom God foreknew. They will choose Him. Para mas malinaw, Tagalogin natin. Pinili ng Diyos yung mga alam ng Diyos na pipiliin siya. Inulit ko, pinili na ng Diyos yung mga alam na pipiliin siya. So, anong basihan ng magpili ng Diyos? So, magitan ng pagkakaalam kung sino yung pipili sa Kanya. Ibig sabihin, babase siya doon sa desisyon mo ngayon. Ibig sabihin, si God from eternity past, halimbawa, 7,000 years ago, nakapag-desisyon na siya. Kasi bakit? Di ba pwedeng makita ng Diyos yung dulo ng buhay mo? Na sa year 2015, 80, ay tatanggap tong si Brother Edwin. So nakita na ng Diyos yung kaduludulan ng buhay mo. At dahil nakita na ng Diyos ang kaduluduluhan ng buhay mo, pwede na ba siya mag-desisyon kung susunod ba niya ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Di ba? Tama ho ba? So ngayon, nakapili po ba ang Diyos? Kasi nakita na ng Diyos yung magiging desisyon mo in the future. At nakapili po ba ang tao? Kasi sa panahon na yun, pinili mo ang Diyos. So silang dalawa ay parehas tama. All you have to do is to harmonize them. Kaya nga pinili ng Diyos yung mga alam ng Diyos na pinipiliin siya. So biblical ba yung sinasabi mo, Edwin? Opo, biblical po yan. Basahin po natin sa unang Pedro 1 verse 1 to 2. Sabi rito, no, mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galacia, Capodia, Asia at Bithynia. Tingnan yung highlight dito. Kayo'y pinili ng Diyos Ama, ayon daw saan? Ayon sa kanyang kaalaman, sa mulat-mula pa. Ibig sabihin, alam na ng Diyos mulat-mula pa kung sino yung magiging Kanya. Alam na ng Diyos ang dulo ng buhay mo kung magpapatuloy ka o hindi. At pag nakita na sa dulo ng buhay mo na hindi ka nagpatuloy, sa tingin mo, isusulat pa ng Diyos ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Hindi na. Kaya noon pa lang, sinulat na niya na, eto, hindi ko to anak. Kaya nakita ko na yung dulo ng buhay niya, hindi niya ako tinanggap. Pero nung nakita niya yung dulo ng buhay mo, halimbawa, si Juan,
Nakita niya na, ay, tumanggap kay Kristo to at nakita niya ng Diyos sa kaduluan ng buhay niya ay nagpatuloy. Kaya tingin niyo ba, credibility ng Diyos na isulat niya na yun. At sabi dito na, at pinabadal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Heso Kristo at nalilisaw magitan ng kanyang dugo. So tingin niyo sa verse na to, no, nakita niyo ba rito yung truing God? Ang Diyos Ama, pinabadal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Heso Kristo. At nakita niyo rin ba rito yung the blood of Jesus. So, ang Lord, ang Diyos, ay alam na niya kung what you will do to the blood of Jesus. Ang blood of Jesus is symbolized, nalilinis at pinatawad ng ating mga kasalanan. Ang Greek text ito sa 1 Peter 1 verse 2, ang original niyan is yung sinasabi na kayo pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman. Ang tawag dyan ay foreknowledge. Na sa Greek word ay prognosis, na ibig sabihin, to know in advance. To know in advance. So, makikita natin dito na pagpili ng tao at pagpili ng Diyos, pagtanggi ng tao at pagtanggi ng Diyos, kung pinili ka ng Diyos, hindi na inaantay ng Diyos na makita ka. Sa totoo lang, hindi ka pa tao, nakita ka na ng Diyos. Naiintindihan po ba natin? Sabi naman ng iba, paano yan? Sinulat pero hindi nagpatuloy. Kaya binura yung pangalan. Gusto mo bang sabihin sa akin na nawaw mali ang Diyos? Na dito sa side na to ng eternity past, sinulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Tapos sa kaduluduluhan, di niya alam na hindi ka magpapatuloy. Parang sinasabi niya na, mali. Akala ko magpapatuloy. Diba? At sabi sa mga angels, ay, naku, angels, sorry, angels, nagkamali ako, akala ko magpapatuloy. Sige na, burahin, erase, burahin ang kanyang pangalan. Ganun ba yun ng Diyos? O, nakita na ng Diyos ang dulo ng buhay mo. Kung hindi ka magpapatuloy, bakit isusulat pa ang pangalan mo? Kagaya ng sinabi ko kanina. Kaya nga ang pagsulat ng pangalan na hindi base sa performance, kundi it is a based on God foreknowledge that you will do to the shedding of blood of Jesus. Amen po ba? So yung foreknowledge na yon, yun ang unang step bago piliin ang tao. So, two important truths about God's foreknowledge. Siguro pagtibayin natin itong foreknowledge na to. No? Number one, God knew us before we were born. So, yan yung una. God knew us before we were born. Ang sabi ho dyan sa Psalm 139 verse 1. Ang sabi, O Lord, you have searched me and you know me. Sabihin, alam na na. So, yan. Sa verse yan. At isa pang verse, sa mga awit 139 verse 13 to 16, sabi sa verse 13, ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking ina, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan at ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. So yung ganun katindi ang knowledge ng Diyos, no? Verse 15, ang buto ko sa katawan ng iyong higisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roon sa iyo hindi nalilihim. At verse 16 ito malupit, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Ibig sabihin, alam ng Diyos yung araw-araw mong buhay. Nakita na ng Diyos yun. Pagkat ito'y nakatitik na sa aklat mo na talaan, matagal na palangkas mong ikaw ang may alam. So maliwanag dito na binubuo ka pa lang sa tiyan ng nanay mo, nakita ka na ng Diyos. Alam na niya kung ano ang iyong hinaharap. Alam na niya kung tatanggap ka sa Kanya o hindi. Alam na niya kung magpapatuloy ka o hindi. Alam na niya kung ba't ka nagsisimba para kay Lord o nagsisimba ka lang kasi dahil sa kaibigan mo. Nakikisama ka lang, di ba? Alam niya ang lahat ng bawat motibo ng iyong ginagawa. Naiintindihan mo ba natin? Galatians chapter 1 verse 15 sabi rito, ngunit sabi ni Pablo, no, ngunit sa kagandaang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin pa bago'y pinanganak. At tinawag niya ako upang maging isang lingkod. Tingnan niyo itong si Pablo, no? Dati siyang si Saul. Si Saul, dati siyang Pariseo na kung saan pinipersecute niya na ang mga Christians.
ever since, bago siya na born again. Pero sabi rito ni Pablo, no, so guys, sa kagandaang loob ng Diyos, minabuti niya akong piliin bago pa rin siya pinanganak. Ibig sabihin, kasama din dito nung pinanganak siya, nabinata siya, hanggang sa naging pariseo siya, hanggang na mersikot siya, hanggang sa nakakilala siya sa Panginoon. So kasama dito yung bad side. Tinawag na niya ako upang maging isang lingkod niya. So how come that tong mamang ito ay makakilala sa Panginoon na alam mo naman natin na almost half of book of New Testament siya ang sumulat. Ito ay si Apostol Paul o si Pablo, di ba? So, ganun ka-amazing ang Diyos. Pinagtatagni-tagni niya yung sitwasyon, pangit man o maganda, lahat ng yun ay may plano ang Diyos. Di ba? Number 1, di ba, God knew us before we were born and God chose us before the world began. So, sabi rito, no, bago palikain ng sanlibutan, pinili na niya tayo. Okay, no? Upang maging kanya sa makinandaw ng ating pagkikipag-isa kay Kristo. Upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo kanya pinili upang maging anak niya sa magitan ni Kristo at iyan ang kanyang layunin at kalooban. So parang sinasabi sa verse na ito, na kapag pinili mo si Yesu Kristo ngayong araw na ito, kasama ka doon sa pinili niya in the past. Yun lang yun. Yun yung verse dito, ang liwaliwanag, di ba? So, God chose us before you were born. So, Ephesians chapter 1, verse 11, in Him we are also chosen, having been predestined, ito yung word na predestined o yung pro-reason na sinasabi ko kanina, according to the plan of Him who works out everything in conformity with purpose of His will. So, sa Tagalog, dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos. Yung pag-aari ng Diyos, ito yung predestined o yung pro-reason, na siyang nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang layon at kalooban. So, biblical talaga na ang Diyos talaga ay bago mangyari, bago pa pinanganak, pinili ka na dyan talaga. Diba? Ang sabi dyan, sapagkat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino magiging kanya at kanya itong pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ay maging panganay natin ng lahat ng maraming magkakapatid. Ang pinili niya ng una ay kanyang tinawag at ang tinawag ay kanyang rin pinawalang sala at ang pinawalang sala ay kanyang binagina ng kanyang kalwalatian. Tingnan nyo, ito dito nyo makikita yung chronological order ng pagpili ng Diyos. Una, sabi dito, ang unang step, mula pa'y alam ng Diyos kung sino maging kanya. Ito yung foreknowledge. Una, ang unang step, naalaman na ng Diyos ang dulo ng buhay mo. Nakita niyo na ang future. Pwede ba mangyari yun ng Diyos? Pwede ba makita ng Diyos 100 years from now? Pwede bang makita ng Diyos na 1,000 years from now kung ano mangyayari? So, ganun din yun. Nakita na ng Diyos ang desisyon mo ngayon. Noon. At sinulat niya na ito 7,000 years ago. Sabihin natin na yun ang taon ng mundo. O sabihin natin na bago likain ng mundo. Kaya nung nakita na ng Diyos yung foreknowledge na yun, yan yung unang step. Ikalawang step dito ay yung doon kanya na pinili. Sinulat niya na yung pangalan. Dahil sinulat niya from eternity na itong si Edwin Francisco, pinili ko to kasi nakita ko yung dulo ng buhay niya ay siya sa akin. So ngayon, chronologically, mangyayari ito sa year 1976, pinanganak siya at year 1989, maboborn again siya. Doon papasok yung tinawag. Kaya no 1989, tinawag ako ng Panginoon at tumugon kagad ako kasi nakatakdaan na ako. So, naborn again ako. At yun yung stage na tinawag. Ang mga tinawag sa kanya rin, pinawalang sala. So, doon, naniniwala ako na ako'y pinawalang sala ng Diyos, hindi base sa aking performance, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At sa future, at ang pinawalang sala ay kanyang babahaginan ng kanyang kalwalatian o ito yung eternal glory na balang araw tayo ay maghaharing kasama ni Kristo. So para malinaw, ang Ephesians chapter 2 verse 29 to 30, ito yung chronological order niyan. So Ephesians 29, ito yung chronological order, no? Foreknowledge, ibig sabihin mula pa alam na ng Diyos ang magiging kanya, naalaman niya na, nandulo ng buhay mo, kaya sinulat niya na. So hindi na una yung predestination. Bago nagkaroon ng predestination, nalaman muna ng Diyos, kaya pinili ka niya. Ibig sabihin, pinili ka na niya dahil nalaman niya yung dulo ng buhay mo. Kaya napakahalaga yung tinuturo ko dito na
nangyari is nalaman muna ng Diyos. Then doon pinili ka niya, tinakda ka niya, at sa panahon ng oras na ikaw ay pinanganak at na panahon na itinakda niya na yung araw na mabuborn naging ka, doon ka niya tinawag para makilala ang Diyos. At dahil nakilala mo ang Diyos, doon mo na-realize na ikaw ay pinawalang sala, na wala na yung kasalanan mo. Effective na sa iyo yung katwiran ni Kristo, yung kagandang loob ng Diyos. At dahil pinawalang sala ka na, ikay nakatakda naman in the future na pinaupong kasama ni Kristo sa millennial kingdom. After ng Great Revelation, bababa si Kristo kasama tayo at maghahari siya sa 1,000,000 taon, literal kingdom. So yun yun. So yun yung chronological order. So review tayo, no? Kailan ba sinulat ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Ito'y sinulat na ng Diyos bago pa likain ang mundo. Amen po ba? Ngayon ang tanong, ano ho ba ang basihan ng Diyos para isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay bago pa likain ang mundo? So anong basihan niya? Kung noon pa niya sinulat, ano basihan niya? So maliwanag na hindi na ang Diyos ay hindi nag-mini-mini mo o hindi nanghuhula o may favoritism siya. Hindi, may basihan siya. Ano yung basihan niya? Pinili ng Diyos yung mga alam ng Diyos na pipiliin siya. Na nalaman ng Diyos ang dulo ng buhay mo. Nung nakita ng Diyos ang dulo ng buhay mo, na ito pala, pag namatay pala to, sa akin pala to. Sige, dito pala susulat ko na ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Nagigets po ba natin? Doon palang mangyayari yung pipiliin siya. Kaya nangyari yung pagpili ng Diyos at pagpili ng tao, yung divine free will ni God at saka human free will ng tao, nagkasundo. Nakapamili ang Diyos, nakapamili ang tao. Gets po ba natin? So, yan po yun. So, two important truths about God's foreknowledge na God knew us before we were born. So, may mga verse tayo kanina dyan. And God chose us before the world began. So, ngayon, Kuya Edwin, ang tanong, paano na yung sinasabi mo kanina na Exodus 32, verse 32 to 33, na may verse na pinapakita yung iba na nabubura ang pangalan sa aklat, na hindi mo malaman kung ano ba yung aklat na yan. So, ano na? Diba? So, balikan natin tong verse na to, no? Para maintindihan natin. Exodus chapter 32, verse 32 to 33. Kasi kapag binasa po natin ang verse na ito, parang nagpapahiwatig na ang pangalan ay nabubura. Besides, ito lang yung nag-iisang verse na ginagamit ng ibang pastor para sabihin na ang pangalan ay nabubura. At wala po itong supporting verse. Wala rin po itong other collateral passages. Basahin uli natin, no? Sabi ni Moses, pinapakiusap ko pong patawarin niyo sila. Kung hindi sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot si Yahweh, kung sino nagkasala sa akin ay siya kung buburahin sa aking aklat. Or sa English ng NIV, but now please forgive their sin, but if not, then blot me out of the book you have written. And the Lord replied, Moses, whoever has sins against me, I will blot out of my book. So, wag natin pagtalunan kung nabubura o hindi. Malino naman dito na may nabubura, di ba? Pero ang di malino dito, kung ano yung book, di ba, na sinasabi. Ang problema, hindi rin nila ito na-prove. Sila ay nag-a-assume na ito ay book of life. Eh kahit pabalik-balik tayo mo itong verse na to, eh wala naman sinasabing book of life o aklat ng buhay, kundi aklat lang. Wala naman yung may buhay. Diba? Kung mo ba ay book, eh ito na ay book of life. May nakita ba tayong book of life, diba? Wala. Totoo ho ba na book of life ang binabanggit dito? Para masagot natin yan, babalik tayo sa sinasabi ng mga ibang pastor na hermeneutics. Ano ba yung hermeneutics? This is the only way to resolve that. Tingnan natin yung sinasabing hermeneutics. Merong rules ang hermeneutics na is to interpret according to the correct usage of word. Kailangan malaman mo yung pinaka-original. Eh ano bang original ng Old Testament? Diba Exodus is Old Testament? Ang Old Testament nito is Hebrew word. Tingnan natin kung ano yung Hebrew word ng aklat dito. Di ba? Kung sinasabi mo ito yung Book of Life, ang tawag po dyan ay eisegesis. You're only giving meaning of the text. Iba kasi yung sinasabi nila na exegesis, na getting the meaning from the text. Para malaman mo ang meaning the text,
titignan mo yung meaning ng word sa original translation, which is yung Old Testament ay sinulat sa wikang Hebreo, di ba? At hindi po tayo magbibigay ng meaning, kundi kunin talaga natin yung meaning ng word na ginagamit ko dito. Amen po ba? So, tingnan natin, ayon sa ating research, at kahit i-check nyo to, ang Hebrew text sa Exodus 32, verse 32 to 33, ang book na sinasabi ron ay ginamit ay Sefer. Ang Sefer ayon sa Hebreo ay sa tally of record, record of the living, o census. Ibig sabihin, listahan to ng mga nabubuhay. Hindi to aklat ng buhay, kundi listahan ng mga nabubuhay. Yung mga literal, physical na nabubuhay. Yun ho ang meaning ng book dyan. Kung tutuusin, gusto kong malaman din nyo na hindi po proper yung book kasi nung panahon na yun, hindi pa uso yung idea ng book. Kasi ang book ng araw ay hindi pa nila alam na book yun. Ang tawag nila doon ay scroll, di ba? O kaya parchment, balat ng hayop, o maling sinulat sa bato, o listahan, kung saan nila sinusulat. So, ang record of the living, ito yung tinatawag na census, not record of the dead. Kaya nga pang may mga census, nagsisensus, di ba? Pag may kumakatok, tinatanong dyan, ang tinatanong dito, yung sino yung mga nabubuhay, hindi yung mga patay. Kaya nga census eh. That is record of the living. So ang tanong, may makakita po ba tayo sa Bible na nagsusupport sa Sefer? Na ito ay book of the living? May nakikita po ba? I will show you another verse. Ito pong kainaman, no? Scripture, interpret the scripture. Pero yung pastor na nag-i-interpret na nabuburaklat sa buhay, wala silang verse na ma-support sa verse na interpretasyon nila. Di gaya ng verse na ipapakita ko sa inyo ngayon, sumusuporta na ang Sefer na ito is book of living o book of the living. And I will show you the verse. Basahin po natin sa Psalm chapter 69 verse 28, Old Testament pa rin. Sabi rito, no, let them be blotted out of the book of the living. Ayan, lino, book of the living. Eh, ang ginamit dyan na Greek, kung titingnan nyo sa Greek, ang ginamit na book of the living dyan, yung book dyan is Sefer. So, ibig sabihin, ang Sefer is book of the living, ayon sa Bible. Sinabi na ng Hebreo, sinabi na ng Bible, na ang Sefer is a book of the living. And not to be written by the righteous. So, sa Tagalog, mapawi nawa sila sa aklat ng mga nabubuhay, o yung Sefer, huwag silang makasama sa matuwid. So, ang basihan dito is, ang aklat ng mga nabubuhay ay Sefer. Naiintindihan nyo ba? So, ibig sabihin, aklat ng nabubuhay, listahan ng mabubuhay. Parang ganito lang naman yun. Pag tinanggal ka dun sa Book of the Living, o sabihin, parang sinasabi ni Moses dyan na, Panginoon, kung hindi mo rin lang sila patatawarin, mabuti bang patayin mo na rin ako? Pero sinabi ng Diyos, hindi kita sasama kasi yung mga nagkasalan sa akin na papatayin ko. At actually, yung verse na yon sa Exodus chapter 32 na yon, verse 32 to 33, sumunod po ron, maraming mga namatay. So, physical ang pinag-uusapan doon. So, hindi siya book of life, kundi listahan ng mga nabubuhay. Sabihin, may listahan pala ang Diyos na ito, buhay pa to, ito, papatayin ko itong mga to, yung mga hindi nakalista. Physically. Naiintindihan mo natin? Gusto ko malaman nyo na there's no such any perfect translation. Ang nakakalungkot kasi ito eh. You need to look the original word of the Hebrew. Kasi po ang Bible, ang original po niyan is Hebreo, ang Old Testament, ang New Testament is Greek. After a few decades, nagkaroon ng mga translation, yung tinatawag na Latin Vulgate, tinranslate sa Latin, tapos saka tinranslate sa English. Tapos yung English translate sa Tagalog sa panahon natin ngayon. Ang nakakalungkot, ibang mga nagtuturo, imbis na kumuha ng malalim, kumukuha, nagre-reference sa translation. Gusto ko pong sabihin sa inyo na there's no such any perfect translation ng Bible. Kailangan mong bumalik sa Hebreo. Ang okay lang na mag-aral ka na, mabasahin mo ang Bible through translation ng English or Tagalog, maganda lang siyang basahin pag devotional purpose. Pero pag doctrinal, you have to look back sa Hebreo, sa original na translation.
Agaya niya, yung book na yan, nakalala, Book of Life, yung pala, listahan lang pala ng mga nabubuhay. Census pala yun, hindi pala Book of Life. O, di ba? So, naligaw na. Yun ang nagiging problema. Kasi, may papakita ko sa inyo isang translation, ang translation ng NLT. Pakikita ko sa inyo na mali ang translation dito. Ngayon, bakit? Sabi dito sa Psalms chapter 69 verse 28, NLT naman to, sabi, erase their names from the book of life. Pero yung book dito, pero ang nilagay niya, Book of Life ng New Living Translation. And don't let them be counted among the righteous. So, kahit ba ang translation dito is a Book of Life, pero hindi makakaila na yung book na ginamit dito in original is Sefer. Nagagets nyo? So, hindi ka tiwa-tiwala ang mga ibang translation. So, kailangan mong magbasa ng ibang translation kung gusto mong mag-aral. Pero kagaya sinabi sa inyo kanina, para lang maintindihan din ng Bible, okay lang, magbasa tayo ng translations ng English. Pero kung doctrinal na, hindi ka dapat bumase doon sa translation, dapat bumase ka sa original text. So, ano ang point of view ko dito sa Exodus 32 verse 32 to 33 na to? Ang sabi, ang una, ang book na sinasabi dito ay hindi po Book of Life. Napag-aralan natin, di ba? Kung dito ay Book of the Living, ayon sa original Hebrew text. Pangalawa, ang sitwasyon sa verse na yan ay sa panahon lang ni Moses. Sabi ng Diyos, lilipulin ko yung mga yan. Kaya sabi ni Moses, Panginoon, kung hindi mo sila patatawarin, di kasama mo na ako sa malilipol, patayin mo na rin ako. Kaya sabi ng Diyos, sige, yung mga nagkasala sa akin ang papatayin ko o hindi ko kasama sa listahan ng nabubuhay. Yun yung context po nun. At after nung verse na yon, sumunod na passage, maraming mga namatay. So, yun po yun. So, sa sitwasyon lang ni Moses yun, hindi sa panahon natin ngayon. At ito pa, hindi ito applicable sa atin kasi ito ay under the law. And we are under the grace of God. New Testament po tayo. So, ba't mo i-apply yan sa iyo? Kasi gusto ko pong maintindihan nyo, pag nagbabasa tayo ng Bible, alamin nyo muna, dapat inaalam natin kung sino yung nagsasalita at sino yung kausap. Kasi merong sinasabi sa verse sa Bible na ang kinakausap is mga Hudyo. Diba? Diba mga Hudyo? Sabi, huwag kayong kakain ng pinikting baboy, huwag may kapagtali, kapag tapos ng regla, yun yung Levitico. Hindi mo pwedeng i-apply sa iyo kasi sa mga Hudyo yun. At kung ang hentil naman pinag-uusapan, pag sinabing about salvation, sa mga hentil yun, sa mga unbelievers yun. At meron din naman para sa mga believers about the grace of God, etc., salvation, and you must practice the good works. Yun ay sa mga Christians. So, kailangan i-divide po natin. Hindi ito yung basta-basta may napili tayo, sinabi ng Bible, ito i-apply. Kaya yun po yung nangyari sa ibang reliyon eh. Meron silang panuntunan na huwag kakain ng ganito. Ang tunay na pagsamba ay hindi linggo, kundi Sabado. Kasi hindi nila iniisip na yung mga sinasabi sa Bible, tinatanong mo na dapat ng sarili nila kung ito ba applicable sa Christianity o sa Judaism po ba to o sa mga unbelievers. So, dito applicable sa atin kasi ito ay under the law and we are under the grace of God na ang kaligtasan ay libre at biyaya lang ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, ipagpatuloy po natin, no? So, ang tanong, nabubura ho ba ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Ang sagot ko dito, no. And I have two reasons. Number one, no, because God never commit mistakes. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Diyos ko, common sense na lang po mga kapatid. Hindi po buburahin ng Diyos ang pangalan mo kasi ang Diyos ay hindi nagkakamali. Naiintindihan mo ba? Alam mong gets nyo. Kung ang Diyos ay nagkakamali, bababantingin mo sa Diyos. Ang Diyos ay nagkakamali ay hindi siya dapat sambahin. Nagkakamali pala Diyos, huwag siya sambahin. Nagkakamali, di ba siya agayin natin eh. Kaya ka sumasamba sa Diyos dahil ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ikaw ay nagkakamali, ang Diyos ay nagkakamali, pantay lang kayo ng Diyos, di ba? Para samba-sambahin siya. Pero hindi ganun eh. Ngayon, ang Diyos ay hindi mo kapantay. Dahil ikaw ay nagkakamali, ang Diyos ay hindi nagkakamali, kaya dapat siyang sambahin because God never commit mistakes. Amen po ba? Number one, common sense na lang, di ba?
Pangalawa, ang pagbubura ho kasi akto ng pagkakamali. Erasure means mistakes. So ano ba ang binubura? Yung tama o mali? Diba? Kaya pag sinasabi mo ng pangalan mo ay binubura ng Diyos sa aklat ng buhay, para mo sinasabi na nagkakamali ang Diyos. Diba? Sabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 24, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong. Ang linaw dyan. Highlighted is mine. God who does no wrong. Linaw, yung Bible may sinabi pa, the Lord within her is righteous, sa Penaias 3:5, He does no wrong. Yeah, biblical, di ba? Hindi siya nagkakamali. So, hindi siya pwedeng magkamali na isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Pangalawa, nabubura ba ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Ang ikalawa kong reason is no, because God promised that He will never erase it. Sa Revelation chapter 3 verse 5, sabi dyan, no? Sabi sa Bible, nangako ang Diyos sa mga umiibig sa Kanya, hindi niya buburahin. Eto, Revelation 3:5 sabi, He who overcomes will like them be dressed in white, and I will never blot out His name from the book of life. Ito literal, book of life na sinabi rito. But I will acknowledge His name before my Father and His angel. So, sabi dito, no, He who overcomes. Maraming mga pastor nagtuturo dito na if you overcome, I will not blot out His name. Siguro sa Tagalog, basahin natin, no? Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at ang hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. So, yung magtatagumpay pala dito ay hindi aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Una, may mga pastor kasi natuturo na kung magtatagumpay, o sinasabi dito, yung mga magtatagumpay lang. Kung magtatagumpay ka, ay hindi alisin ng Diyos. Parang lumalabas tuloy na talagang nagbuburang pa na ang Diyos sa aklat ng buhay. Pero teka muna, basa yung maigi. Ang sabi dyan, magtatagumpay. Wala namang kondisyon wala namang if or kung. Just only description na magtatagumpay. Sabihin nyo, mga magtatagumpay daw, ay hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay sa kanyang pangalan. Diba? Marami nagsasabi na yung mga magtatagumpay lang. Ano ba yung tagumpay na sinasabi rito? Yung tagumpay ba to ayon sa yung kalakip na gawa o nakaangkas dun sa biyaya ng Diyos? Diba? May tatanong ako sa inyo, no? Are you a loser? Kasi, Brother Edwin, pwede ko pasok dyan sa magtatagumpay kasi nga, hindi kompleto yung pagsimba ko. Minsan nanlalamig ako, minsan backslider ako. Parang hindi yata ako kasama sa magtatagumpay. At yun yung idea na yun. Ang tanong kasi, loser ka ba talaga? Saan ka ba bumabase ng tagumpay? Sa ginagawa mo o sa ginawa ni Kristo para sa'yo? Diba? Pero ang sagot ng Bible, eto, next verse. Romans 8:37, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Sinong binabanggit dito? In all these things tayo, we, di naman sabing yung pinili lang Hindi naman yung some, kundi we, lahat tayo, ay more than conquerors, higit tayo sa magtatagumpay. Sa mamagitan daw ni Kristo through Him na nagmahal sa atin. So you are more than conquerors. Paano mo sasabing loser ka? Ikaw nga ay more than conquerors. Diba? Hindi ka nakaangkas sa sarili mong tagumpay. Bibigyan ko ngayon ng halimbawa, no? Si Pacquiao, lumaban ng boxing, nakipag-suntukan doon sa New York at nanalo. So, billion o million ang kanyang kinita at siya ay conqueror. Tama po ba? Mananagumpay siya Pero alam nyo, ang nangyari, lahat ng balat, lahat ng kanyang kinita ay binigay niya kay Jinky. At si Jinky naman, ginastos niya ang kanyang balaton ng kanyang asawa, namili siya ng mga mamahaling bag,
Gucci, Michael Kors, di ba? So ano si Jinky? Kung si Manny Pacquiao ay conquerors, ano si Jinky? She is more than conquerors. Nagigit niyo mo ba? Yung pinaghirapan ng iba, ikaw yung nagtamasa. So ganun din kay Kristo. Si Kristo, nung namatay sa krus, siya ay nagtagumpay sa kasalanan. Kaya na hindi na big deal sa ng Diyos ang kasalanan natin kasi pinatawad na yung kasalanan natin from past, present, and future. Yun ang katotohanan. At sino ang nag-benefit nun? Yung kanyang bride, tayo. Tayo mga Christians. Kaya dyan yung sinabi na we are more than conquerors. So ang tanong, talunan ka ba? So kasama ka sa magtatagumpay. Kasi ang problema kasi, hindi ka nakaangka sa sarili mong tagumpay, kundi ikaw ay nakaangka sa tagumpay ni Kristo. Kaya hindi ka talunan. Kaya ikaw ay magtatagumpay. Ang problema kasi sa ibang mga pastor, ang tinuturo, nakaangka sila doon sa may biyaya nga, pero may halong good works. Pero dito hindi. Diba? Kapag ikaw, ang iyong tagumpay ay nakaangka sa sarili mong gawa, hindi ka magtatagumpay. We are filthy rags sa harapan ng Diyos. Pero kung ikaw ay nakaangka sa tagumpay ni Kristo, you are more than conquerors. Amen po ba? Linawin pa natin, isa pang verse, sabi dito na magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo, sino daw? Binigay niya ng tagumpay. So, magitan doon nino ng ating mabuting gawa ba? Hindi. In Christ alone ng Panginoong Jesucristo. Balikan natin yung verse kanina. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. So, sino yung magtatagumpay dito? Yung nakaangka sa tagumpay ni Kristo. Tayo yun. Pero kung tingin mo sarili mo ay ginawa ni Kristo is not enough, sorry na lang, baka hindi ka magtagumpay, baka hindi ka kasama ron. Pero kung tinatanggap mo si Kristo na siya lang ang nagbayad ng kasalanan mo at ikay tagumpay at you are more than conquerors. Amen po ba? Amen. So ngayon, ang conclusion po natin is, ang kaligtasan ay biyaya o regalo ng Diyos at hindi sa ating araw-araw na performance. It is a full grace ang stand natin dito. Pag sinabing full grace, walang half grace, walang halong works, kundi ibig sabihin, lahat tayo kinawaan lang ng Diyos. Alam niyo ba, kung meron tong halong konting works, marami sigurong mayabang sa langit. Pag tayo namatay at nakita-kita tayo sa langit, marami magyayabang, kung bubuti na lang, nagpatuloy ako sa Panginoon, nabuti na lang, nag-church ako, nagpastor ako, kaya na yun, na sigurado yung kaligtasan ko. Lalo na yung mga mayayaman, buti na lang, nagbigay ako ng mga donation, lalo ng panahon ng pandemic, kaya, ayun, nakarating ako dito, kawawa yung mga mahihirap. O lalo na doon na sa panahon sa atin, sa mga Kristiyano, buti na lang, nagtatides ako sa Lord, buti na lang, gumawa ko ng mabuti, kaya ako pinagpala na Lord, hindi ako pinapalo, kaya ayun, napunta ako sa langit. Pero ang linaw nga sa Ephesians 2:8-9, you are saved by faith, you are saved by grace through faith, and anyone should boast. Walang pagmamalaki sino man. Kaya wala tayong pagmamalaki. Gagawa ka ng bagay na kalugod-lugod sa Diyos, hindi nalulugod ang Diyos sa'yo. Kaya lang nalulugod ang Diyos sa'yo dahil kay Kristo. Nakikita ng Diyos si Kristo sa'yo. Alam niyo ba yung divine exchange nung namatay si Jesus Christ? Si Jesus Christ, ito ikaw. Si Jesus Christ banal, ikaw makasalanan. Nung namatay sa krus si Jesus Christos, nagpalit. Si Jesus Christ ay naging makasalanan nung nakapako sa krus sa mata ng Diyos. Kaya nga siya tililikuran. Kaya nga sabi ng Diyos, ni Jesus Christ, Ama, ba't mo ko pinabayaan? Kasi nung panahon na yon, nagpalit na ang tao. Nagpalit na. Ikaw na makasalanan, yung katangian ni Kristo sa iyo, tapos yung kasalanan mo, inako niya yon at namatay. Nagtagumpay siya. Kaya ngayon, sa harapan ng Diyos, banal ka na. Amen po ba? So, hindi ka talunan. So, rejoice. Your name is written in the book of life, ang sabi dyan. However, do not rejoice that the Spirit submitted to you,
but rejoice that your names are written in heaven. Sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag kayong magalak dahil ang mga masamang spirito ay nag-aalistan dahil sa inyo, kundi magalak kayo kasi ang inyong pangalan ay nakasulat na sa langit o sa aklat ng buhay. So, next discussion po natin is, kung hindi nabubura ang ating pangalan sa aklat ng buhay ay sa kanyang biyaya, patuloy pa rin ba tayo magkakasala? Ayun, ang malupit.